Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. May batas pala! Slide number 1, may line up sa pagbibigay ng Suporta! Alam mo yan, suporta, kala ng iba, one-sided yan eh. Hindi po one-sided yan. Iba naman, ang nasa utak nila, yung babae ang susuporta sa lalaki. May ganyan, dapat yan mutual. Sige nga, umpisahan yung tatlo dyan. Tignan ko lang kung may paliwanag yun ang gusto. Ang tungkol sa suporta sang-ayon sa Family Code of the Philippines. Yes, walang magtuturuan, walang mag-aaway. Yan ang sigaw ng isang probisyon ng batas. Pagdating sa usapang suporta, laging may tanong, sino nga ba ang dapat unang maglabas ng pera? Kung oras ng gastusan upang suportahan ang anak o pag-aaruga sa isang magulang, biglang nagkaka-amnesia ang iilan sa atin. Pero kapag mana na ang usapan, lahat biglang present! Present! Ayan, alamin natin kung paano inaayos ng batas ang order ng suporta mula sa asawa, mga anak, lolo't lola hanggang sa mga kapatid. Iwasan ang away, sundin ang batas at malaman kung sino talaga ang unang may obligasyon. May order eh. Okay, so ano ba ang sinasabi ng batas? Sabi po sa Article 199 ng Family Code of the Philippines, tungkol po sa obligasyon sa pagbibigay ng suporta ng mga kamag-anak kung saan nakasaad ang pagkakasunod-sunod ng mga taong may obligasyong magbigay ng suporta. Ang probisyong ito ay nagbibigay gabay kung sino ang dapat unahin sa responsibilidad ng pagbibigay ng suporta. Depende sa relasyon ng tao sa nangangailangan ng suporta. Base sa priority o order na nakasaad sa ilalim ng Article 199, narito ang mga obligadong magbigay ng suporta. Ang pinakauna po ay ang spouse o ang asawa. Obligasyon ng asawa sa asawa. Tama. Mutual yan hindi pwedeng isa lang. Kaya nga mga babae, sabi ko, mag-sideline kayo, magtrabaho kayo. Para kung mawala yung asawa nyo, sumakabilang bahay, o sumakalang buhay, o kaya nabaldado, di wala na kayo, kawawa na kayo mag-iina. Ikaw naman lalaki, payagan mo magtrabaho yung asawa mo. Para may kita rin. Kung sakaling hindi mo na kaya, tutulungan ka. Ano ang nasusulat dyan sa ating paliwanag? Yes, ang unang may obligasyon ay ang asawa. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nangangailangan ng suporta, ang asawa ang unang obligadong magbigay ng tulong, lalo na sa aspeto ng pagkain, edukasyon o ibang pangunahing pangangailangan. Halimbawa, kung si Enot ay nangangailangan ng suporta, ang asawa niya ang unang may obligasyon na bigyan siya ng suporta, vice versa dapat. Buti na lang may... Kaya nga mutual, kaya nga ang conclusion absolute community of property. What is yours is mine and mine is yours. Hindi one-sided. Iba, yung kita niya, kanya lang Pero lalong masakit kung sa kulasisi mapupunta yung kita. Tulad kanina may sinabi isang caller natin, di ba? Doon sa kabit niya, pag gastos ng kabit niya, sinasagot ang bilis niya. agad. Pag yung anak hingi ng pantuition, pahirapan. Nagmamakaawa. May mga ganyan talaga, mabait sa kulas. Opo. Ano ibig sabihin ng kulas, Enoch? Kulas sisi. Dagdag na hindi legal. Kasabihan na matatanda po yun. Hindi bastos sa salita na yung kulas sisi. Sabihin, hindi naman siya tunay na asawa. Siya yung kinakalinga. At kasi minsan, sa totoo lang, yung mga kulasisi, mas magaling magmahal kaysa tunay na asawa daw Baka nasasaktan na yung mga kabit, pasensya po. Pasintabi Kasi po. ang ano ko naman, kung mahal kayo nung tatay ng mga bata, paubaya naman yung kita nung tatay sa mga tunay na pamilya. Para naman napakasakim ninyo pagka kinukuha niyo yung kakainin na lang ng mga anak, dugo ng dugo, laman ng laman ng inyong boyfriend nadideprive ng support. Makonsensya naman tayo. Alam mo kung tunay na mahal mo yung kabit mo, mamahalin mo rin yung mga anak niya. Tama. Pati asawa ng kabit mo. Dahil paano kung nagugutom, may sakit yung asawa. Lahat ng mahal ng kabit mo, mahalin mo din. Kasi tunay mong mahal. Pero kung ikaw ay sakim, puro ikaw na lang. Ginawa ka, pero yung pamilya ng asawa mo naghihirap. Sinisira mo yung pamilya ng asawa, ng boyfriend mo na inisip mo, mahal mo. Ang pagmamahal kasi hindi madamot Ang tunay na pagmamahal hindi sakim. Tandaan niyo yan. Dahil may kasabihan, mas masarap ang pakiramdam ng nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ang kasabihan, mas mapalad ang Mapagbigay. kaysa
Tumatanggap. Tumatanggap? Hingi lang. Kaya nga, kung sa Kung mga puro hingi descendants lang, eh. naman, tingnan nyo naman, tapos tayo sa may asawa. Yes. Nearest degree, o sa mga anak o apo, ano naman, ascendant, descendant. Ayan, kung wala o hindi kaya ng asawa na magbigay ng suporta, ang mga anak o mga apo kung wala ng anak, ang susunod na may responsibilidad. Ang mga anak ang responsable sa pagbibigay ng suporta sa kanilang mga magulang kung ang mga ito ay nangangailangan. Ayan, halimbawa, kung matanda na po si Brad Ray Oh. at uugod-ugod na Okay. ang kanyang mga anak, ang susunod na obligadong magbigay ng suporta. Okay. Alam mo, may mga anak lagi sinasabi, ay hindi namin obligasyon na palakihin ng nanay at tatay namin. Aba. Huwag naman ganyan. Pag mahina ng ating ama't ina, tayong mga anak naman, ang dapat kumandili. Eh, nung ikay bagong panganak na hindi nakakalakad at hindi nakakapagsalita at hindi nakakatayo, eh, nanay at tatay mo ang iyong naging tungkod eh. Tama. Siyempre, pagtanda ng nanay at tatay, kayo naman. Pero na lang kung di nyo kaya. Pag di nyo kaya, ilapit na nyo sa DSWD. Yung nanay at tatay Mga home nyo. for the ano. Ako, pangarap ko magkaroon ng mga home for the aged sa Pilipinas. Wow. Kasi may mga anak talagang inaabandona ang kanilang matatanda. Mm-mm. Sana i-project yan ni Secretary Gatchalian. Yung home for the aged para sa mga DSWD. matatandang wala nang matuluyan, walang kamag-anak na Alaga Pwedeng sa tumulong kanila. sa kanila. mag-alaga. government ang Pangarap ko yan kasi Doctor of Social Development ako eh. Wow.